Magkano nga ba magpagawa ng refrigerator ngayon? Ayan. Benamano ng taon, January 1, nasira ang aming refrigerator na yan, yung aming upright freezer. Sa isip-isip ko nga, ano ba naman yung pasok ng bagong taon sa akin? Saktong January 1 ay nasira yung freezer namin. Yan, January 1 yan ng gabi. January 1 ng gabi ko nalaman na yung freezer pala namin ay hindi na lumalamig dahil nilagyan ko siya ng yelo ay natunaw pa yung mga datihan na matigas. January 3 naman nang pumunta ako sa binilan ko ng rep dahil yung rep na yan ay nasa 3 taon pa lang ngayong February 28. Nasira na kasi yung rep na yan nung wala pa siyang 1 year, nasira siya at kabud na lang huminto yung kanyang compressor. So, yung huling nasira siya ay pinalitan siya ng compressor. So, wala akong binayaran kasi halos wala pa siyang 1 taon. So, ngayon naman, nasa 3 years na siya, dinala pa rin namin siya doon sa binila namin dahil ganun din ang pagkakaalam namin na nasira, kabud na lang huminto yung makina. Nung pagpunta namin doon ay pinaliwanag naman sa akin na yung pinaka parts niya ay na siya, yung wala na siyang warranty kasi 2 years lang yung warranty sa parts at 5 years naman sa compressor. Kaya naman lakas ng loob akong pumunta sa kanila dahil nga ang alam kong nasira ay compressor. So sabi nila, ipapasa na nila yung report na sira, mag-wait na lang ako para iti-text nila ako. So, ayan nga, January 3 yun, inantay ko yung text. Ayun, dumating yung kukuha ng ref namin ay January 11 na. So, ang tagal din kami naghintay, halos 1 week. Tapos, nung pumunta na sa bahay, yung kukuha ng ref, sabi nila, ay nung check upin lang pala muna nila. Yung pag-check up ng ref, kumbaga, titingnan nila kung ano yung sira. Yun, may bayad na agad ako ng 500. So, nasa sayo naman na yun kung gusto mo pang ituloy ipagawa sa kanila. Pero yung pinuntahan kanila, automatic na magbabayad ka ng 500. Ipagawa mo at hindi, magbabayad ako ng 500. So, nagbayad na ako ng 500. So, nung pinuntahan niya, nakita niya, sabi niya, ay compressor. Baka nga compressor ang sira nito. Sabi nila, ipupull out na po namin to, ma'am. Sabi ko, sige, pero kung compressor daw yung sira, syempre, hindi ko babayaran yung compressor. Sabi nila, ang compressor niyan ay nagkakahalaga ng 6,000. So, ayan, nakalibre na ako sa compressor kung yun man ang talagang sira. Sabi ko, sige, pero sabi nila, pero yung labor, dahil nga nasa 3 years na at ang labor nila ay 2 years lang, yun yung aking babayaran. So, sabi nila, ang babayaran ko daw ay 3,800 yung pinaka-service or labor. Sa 3,800 daw na yon, ililes na yung unang babayaran kong 500 dahil yung pagpunta nila noon ay binayaran ko na agad yung 500. So, pag naibalik na nila yung aking rep, ay bibigay ko na lang na balance ay 3,300. So, pumayag na ako dahil sa totoo lang ay hindi pa nasusulit itong 3 taon na to. Kasi para sa akin, yung rep na to, masusulit lang siya pagka lumagpas na siya sa warranty ng compressor. 5 years ang warranty ng compressor. Kaya dapat 5 years to magamit para masabi ko na talagang sulit na yung paggamit ko ng rep na to. Yan yung video na yan ay yung bago kuhanin yung rep. Ipinull out ko na nga din dyan yung mga yelo. At syempre, bago nila kuhanin, nilinis ko na muna yung rep. Nilinis ko muna, pinunas-punasan ko at tinanggal ko na nga yung mga yelo dyan. At nung kinuha nga pala nila, sabi nila, may babalik nila daw yon 2 to 3 weeks. So, ayan, ngayon lang na February 2, dumating na yung ating ref. So, ayan yung space na kung saan nakalagay yung ref natin dati. Ayan, halos 3 weeks ko din siya nagamit. Pinaglagyan ko ng mga iba kong, pag nag-grocery ako, dyan ko nilalagay. So, ngayon nandito na yung ref natin. Babalik na siya sa dati. So, andito na nag-deliver. Pinapasok pa lang nila. Siyempre, lilinisan muna natin yung ating rep bago tayo maglagay ng yelo. At saka pagka-deliver nito ay sabi sa akin nung nag-deliver ay 3 hours muna itong bago lagyan or bago buksan. Kaya dumating to ng halos alas 3, di bali 6 ko na siya lalagyan. Kaya yan, gabi na rin yan, padilim na rin, pinupunasan ko na
at nang malagyan ko na siya ng yelo. Sana naman yung ibinayad ko ditong 3,800 ay masulit ko naman. So tumagal naman sana to ng halos mga 3 or 4 na taon man lang, kasi nakaraan 'di ba halos 2 years lang siya na tumagal. Iniisip ko na nga nung una kung saan ako kukuha na naman ng pambili ng bagong rep, dahil iniisip ko na baka paano yan, baka mahal yung bayaran ko or baka hindi na magawa, kaya hindi ko nga alam kung paano. Hindi ako ubrang walang freezer. Ayan o. Napakadumi. Isimuna natin. Pagkatapos kong malinis niyan, ayan, halos 6:30 na nga niyan, ay lalagyan na natin siya ng yelo. Ang sabi ni Papa, wag ko daw munang lagyan or punuin ng punong-puno. So, ang ginawa ko dyan, yung isang layer talaga niyan ay nilalagay namin dyan ay 10. 5 sa likod at 5 sa pinakaharap. So, yun hindi na namin pinapatungan. Kaya 5 sa likod, 5 sa harap, kaya 10 yung isang layer. So, ang lagyan ko lang daw muna ay tigli 5. So, nung tigli 5, puro likod lang muna yung nilagyan ko. At sabi ko, ay mamaya na lang, sige, after 1 hour, tsaka natin lalagyan yung tigli 5 sa harap. Kasi para daw kaming naka-brand yung rep, no? Kasi brand new yung compressor lang. Pero yung pinakabuong rep ay luma na. So, inapura ko na nga rin dyan yung paglalagay para nga din makita ko na nga kung lumalamig, kung okay ba na lumalamig na nga talaga siya at umuugong na siya. Kasi nga nung nasira nga yan, wala siyang ugong, huminto yung pinakaugong niya sa likod. Ayan, pagkasindi nga namin dyan, after kong malagyan, ay umuugong naman at binubuksan ko ay medyo lumalamig naman. Kaya okay, ayos, sana naman ay magtagal na to bago ito masira ulit. So, ayan ang total na gastos namin. Binayaran ko lahat ay 3,800 pesos. So, hindi na nga ako kumita ng halos 1 buwan ay abono pa ako. So, nagkataon lang kaya na napunta sa akin tong brand na kundura na to na hindi maganda ang compressor. 2 times na nasisira. Sa inyo ba ay ganun din ba?